Si Wea ay isang mapagmahal na babaeng pinagkasundo ng kasal sa ex-boyfriend ng nakatatandang kapatid niya. Simula pa lang alam niyang hindi siya mamahalin ni Rocco. Ganon pa man, ang taksil niyang puso ay inibig pa rin ito. Sa loob ng ilang taon, nagtiis siya sa one-sided love. Hanggang sa nagpa siya si Rocco na iwan siya dahil hindi niya ito kayang bigyan ng anak. Dahil sa sakit na nararamdaman niya, ay lumayo siya at nagtago. Ngunit sa kanyang paglayo ay nalaman niya na siya pala ay nagdadalang tao na. Makalipas ang 7 taon, muling nagtagpo ang kanilang landas. Ano kayang gagawin ni Rocco kapag nakitang muli ang asawa sa airport na may kasamang triplets? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Three hearts, one vow. Your back is mine. Mine is yours. If one of us falls, two will lift them. If two grow tired, one will fight on. Because the three of us are unbreakable. Maririnig ang masayang pag-awit ng triplets habang ang isa sa kanila ay tinuturukan ng mataas na uri ng gamot sa balikat. Three hearts, one vow. Your back is mine. Mine is yours. We'll be together. We'll be together and forever. Walang iwanan, mamatay man. Habang pinapakinggan ni Wea ang pag-awit ng kanyang mga anak ng promise song na ginawa nilang tatlo, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Walang iwanan, mamatay man. Kanta ng dalawa na si Finn at Pavel, habang si Milo ay natigil sa pag-awit dahil sa sakit. Walang iwanan, mamatay man. You're doing great, baby. Sabi ng doktor kay Milo. Yay, Milo's so strong! Puri ng dalawa sa kanilang kapatid. Sing with us, strong one. Three hearts, one vow. Your back is mine. Mine is yours. We'll be together forever. Walang iwanan, mamatay man. At sa pagitan ng paghikbi, sinabayan ni Milo ang dalawa. Walang iwanan, mamatay man. Habang pauwi sila sa kanilang bahay, ang tatlo ay patuloy pa rin sa pag-awit ng kanilang promise song sa backseat ng sasakyan. At kahit nahalata naman na nahihirapan na si Milo, patuloy pa rin itong tumatawa. Dahil ang mga kapatid nito ang siyang lakas nito. Mommy! Sigaw ni Finn, ang pangalawa sa triplets na anak ni Wea. Mommy, may narinig po kami kanina. Si Wea na noon ay abala ay sandaling tumigil sa ginagawa at ngumiti sa kanyang mga anak. Hawak ng dalawang kamay ni Milo na noon ay nakasuot ng bonnet upang maitago ang nakakalbo na nitong buhok. Bakit parang sobrang saya ninyo? Tanong niya. Ano bang meron? Hindi ba't kanina pa kayo naglalaro kasama ang yaya ninyo? May nangyari ba? Si Milo ang sumagot. Opo, Mami. Pero may na-mention po sa amin si Yaya kanina. Pwede po ba kaming magtanong sa'yo? Ang tatlong bata ay sabay na tumingin sa kanya, habang ang kanilang mga mata ay naghihintay ng sagot. Ano namang tanong yan? Bakit gusto niyo na namang kumain ng ice cream ha? Bawal pa yan kay Milo. Sabi niya. Ngunit alam niyang may ibang bagay na pumapasok sa isip ng mga bata. Umiling si Pavel. Hindi po yun, Mommy. Kanina po kasi narinig po namin si Yaya na nag-uusap kasama yung Filipino tutor po namin. Sabi po nila ay uuwi daw po tayo sa Philippines. True po ba yun, Mommy? Natigil si Wea at sandaling natahimik. Huminga siya ng malalim bago ngumiti at tumango sa kanyang mga anak. Oo, pupunta tayo roon. Gusto kasi kayong makilala ng lolo at lola ninyo. Kaya naman nagpasya ako na bumisita tayo sa kanila. Iyon ang unang beses na makakapunta kayo ron at iyon din ang unang beses na makikilala ninyo ang lolo at lola ninyo. Kaya sigurado akong excited na kayo. Lumaki kasi ang mga ito sa LA.
kasama siya. Noong isang taon lang din naman nalaman ng pamilya niya na may mga anak siya. Itinago niya kasi ang 3 sa kanila. Ayaw kasi ni Wea na makarating ang balitang yon sa kanyang dating asawa, ang ama ng triplets. Ngunit tama nga ang sabi nila, kahit kailan ay walang sikreto ang naitatago ng habang buhay. Nalaman din ng magulang niya ang tungkol sa triplets niyang anak. Mahigit 1 taon silang humingi ng tawad sa kanya at sumubok na makalapit. At ngayon ay handa na si Wea na iharap sa kanila ang mga anak niya. Kahit na lumaki sa LA ang mga anak niya, marunong pa rin silang magtagalog. May tutor din kasi ang mga ito. Nang sa ganon kahit papaano ay maging madali ang pakikipag-communicate nila sa mga tao. Lolo't Lola? Tanong ni Pavel. Yung naka-call niyo po last time? Are we going to meet them personally na po? Yes, babies. Gusto ko rin na makilala ninyo na sila. Hindi lang nila kayo nakilala noon dahil may mga nangyari. Nagtataka na tumingin si Finn sa kanya. Ano pong nangyari? At bakit po hindi agad namin sila nakilala? Nag-alinlangan siyang sagutin ang tanong ng anak. Pero matatalino talaga ang mga ito kaya kailangan niya na ipaliwanag dito ang dahilan or else hindi sila matitigil sa pagtatanong. Kinailangan kasing lumayo ng mommy noon at nung una, hindi pa ako handang sabihin sa kanila na may anak na ako. Pero ngayon, handa na ako at handa na rin sila na makilala kayo. Agad na bumuhos ang kasiyahan sa mukha ng mga bata. Sumigaw sila ng tuwa at niyakap si Wea ng mahigpit. Yay! Excited na po kami! Gusto ko pong malaman kung anong uri ng pagkain ang meron doon. At gusto ko rin pong matuto pa na magtagalog. Gusto ko po na maging fluent palalo. Masigla na sabi na Finn. Gusto ko rin pong makita ang mga tanawin doon at baka naman may mga ibon at hayop na hindi natin nakikita dito. Sabi ni Milo na talaga namang sobrang hilig sa mga hayop. Oh, I want to see the Philippine eagle. They're so cool. Gusto ko rin po makipaglaro sa mga ibang bata doon at matikman ng mga pagkain na ginagawa ng lolo't lola namin. Dagdag pa ni Pavel. Ngumiti si Wea sa kanilang kasiglahan. Masaya siyang makita na excited ang mga bata na makilala ang kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kasiyahan na yon, may kaba rin siyang nararamdaman sa kanyang puso. Dahil sa pagbabalik nila sa Pilipinas, napakalaki ng chance na muli niya makita ang dating asawa. Kahit pa wala naman silang balak na magtagal doon, may chance pa rin na mag-cruise ang landas nila. At iyon ang kinatatakutan niya ngayon. Matapos ang sunod na punta nila sa ospital para sa check-up ni Milo, dumalaw sila sa kanyang kaibigang si Cameron. Ang triplets ay agad na nakipaglaro sa mga alagang aso ni Cameron na sanay na sa kanila. Si Cameron ang tanging tao na alam ang lahat ng tungkol sa kanyang nakaraan. At sa lahat ng panahon, ito ang naging sandigan niya. Ito rin ang tumulong sa kanya para hindi siya mahanap ng ex-husband niya at ng pamilya niya sa loob ng mahigit 7 taon. Malawak kasi ang koneksyon nito sa LA kaya kayang-kaya nito na manipulahin ang mga bagay. Wea, how are you? At kamusta naman ang triplets? Si Milo nagre-respond ba ang katawan niya sa gamot? Tanong ni Cameron. They're fine. Kahit papaano nagre-respond naman ang katawan ni Milo sa gamot. Binigyan na rin kami ng permission ng doktor na bumiyahe palabas ng bansa. Ngumiti sa Cameron. That's good to hear. Sinabi ko na rin sa kanila na uuwi kami sa Pilipinas para makilala ang kanilang lolo't lola. Excited na sila. At masaya naman ako para sa kanila. Pero bigla siyang tumigil. Alam ko kung anong iniisip mo, sabi ni Cameron. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Iniisip mo na naman kung anong gagawin mo kapag nakita mo ulit ang ama ng mga bata. Humingang muli si Wea ng malalim. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi na kami magkikita. Naiiwasan ko siya hanggang sa makakaya ko. Pero alam ko rin naman na hindi maiiwasan yun. Maliit lang ang Pilipinas. At baka sa hindi inaasahang pagkakataon,
Makita namin siya. Baka makita niya ang mga bata. Napailing si Cameron. Hindi talaga natin maiiwasan ng bagay na yon. Pero hindi mo naman kailangan na matakot. Ikaw ang mag-isa na nag-alaga at nagpalaki sa mga bata sa loob ng ilang taon. Habang ang ex-husband mo, sa loob ng mahigit 7 taon, na hindi man lang niya kayo hinanap. Hindi man lang niya sinubukang malaman kung may anak na pala siya sa'yo. Kaya wala siyang karapatan sa inyo. Kahit na muli pong mag-cross ang landas ninyong dalawa. Umiling si Weya. Alam ko yon. Alam kong hindi niya ako hinanap. Pero hindi ko maiwasang matakot sa mga posibleng mangyari. Paano kung bigla na lang siyang lumitaw at hihilingin na makasama ang mga bata? Paano kung gusto niya maging parte sa buhay ng mga bata? Huwag ka mag-alala, Weya. Ikaw ang ina ng mga bata. At ikaw ang nag-alaga sa kanila mula nang sila ipanganak pa lang. Hindi siya basta-basta makakapag-angkin ng karapatan sa kanila. Lalo na't hindi niya sila hinanap sa lahat ng panahong yun. Sabi ni Cameron. At isa pa, andito ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. At hindi rin natin pababayaan ng mga bata. Tumango at kumite si Weya. Salamat, Cameron. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pagkatapos ng kanilang masinsinang pag-uusap, nagpa siya si Weya na umuwi na. Habang siya nagmamaneho pa uwi at ang tatlo naman ay naglalaro sa kanilang iPad sa backseat, iniisip niya ang lahat ng mga bagay na maaaring mangyari papunta nila sa Pilipinas. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit handa na siyang harapin ang lahat para sa kanyang triplets. Gusto niya silang makita na masaya at makaramdam ng pagmamahal mula sa kanilang mga lolo at lola. At kahit natakot siya sa pagkakataong makitang muli ang kanyang dating asawa, alam niyang kailangan niyang maging matapang para sa kapakanan ng mga anak. Mommy, kailan po ba tayo pupunta ng Pilipinas? Biglang tanong ni Finn. Baka sa susunod na buwan, kapag maayos ka ng kailangan ayusin sa trabaho at ang mga kailangan ni Milo. Sagot ni Weya. Yay! We're so excited! I want to meet Lolo at Lola na po. Mahina pero masayang sabi ni Milo. Tiningnan niya ang mga anak mula sa rearview mirror, tsaka nginitian sila. Sigurado ako na excited na rin silang makita kayo. Ngumiti si Weya sa kanilang kasiglahan. Alam niyang ang pagbabalik doon ang siyang magbabago sa kanilang buhay. At kahit na hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanila doon, handa na siyang harapin ang lahat para sa kanyang mga anak at para sa pagkakataong makapiling muli ang kanyang pamilya. Lumipas ang ilang linggo at matapos maayos ang lahat ng kailangan, lalo na para kay Milo, ang araw na matagal nang hinihintay ng triplets ay dumating na. Ang araw na uuwi sila sa Pilipinas. Bumangon ang triplets ng maaga para sa kanilang flight kasi sobrang excited na talaga ng mga ito. Si Finn ay abala sa pagtingin sa larawan ng mga magagandang lugar sa Pilipinas na pinasearch pa talaga nito sa kanilang yaya. Si Pavel naman ay nakikisilip lamang kay Finn. Habang si Milo ay walang kahirap-hirap na napainom ng nurse nito ng gamot kasi ayaw daw nitong magkasakit habang nasa Pilipinas sila. Mga anak, handa na ba kayo? Tanong ni Weya habang sinusuring muli ang kanilang mga gamit. Yes, Mommy. Good. Tandaan natin na mahabang biyahe ito ha at kailangan nating mag-ingat lalo na ikaw, Milo. Tumango si Milo. Ang mukha nito ay maputla dahil sa sakit. Pero nakangiti pa rin at bakas ang excitement. Sa murang edad may brain tumor si Milo. 4 na taong gulang nang malaman nila na may sakit. Mabilis na kumalat ang tumor at lumala. Kaya hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin ito sa sakit na hindi naman dapat nito nararanasan. Napakahina ng katawan nito kaya palagi itong binabantayan ng mga kapatid. I'll be fine, Mommy. Excited na po ako makarating sa Pilipinas. Sabi ni Milo. Hinawakan naman ito ni Finn at Pavel sa magkabilang braso. Aalagaan po namin si Milo para mag-enjoy din po siya roon kasama sila lolo at lola. Sabi ni Finn ng seryoso at tumango naman si Pavel para ipakita ang pagsang-ayon. Matapos noon ay sumakay sila sa sasakyan papunta sa airport
At pagkatapos ng ilang oras ay nasa eroplano na sila. Sa buong biyahe, ang mga bata ay natulog lang at minsan ay abala sa pagtingin sa labas ng bintana. Tinitingnan ng mga ulap at ang lupain na unti-unting lumalaki habang papalapit sila sa Pilipinas. Hindi na ako makapaghintay. Malapit na tayo. Sabi ni Pavel nang makita nila ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ngumiti si Weya sa anak. Yes, malapit na tayo. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa naiya, agad na kumawala ang sigawan ng tuwa mula sa tatlong bata. Bumaba sila ng eroplano at pumasok sa terminal, kung saan ang mga mata ng mga bata ay lalong namamangha sa kapaligiran. Mga anak, huwag kayong masyadong maglililikot ha? Lalo ka na, Milo, baka mapagod ka pa. Paalala niya. Opo, Mommy, sabay na sagot ng mga bata. Si Finn at Pavel ay kusang inaalalayan si Milo. Nagbabantay na hindi ito mapagod o madapa habang sila ay naglalakad papunta sa immigration area. Sa kabilang dako naman ng terminal, nakaabang ang isang grupo ng mga tauhan sa isang matangkad at marangal na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Si Rocco de Vera, isang kilalang businessman sa bansa at maging sa ibang bansa pa. Tahimik na nakikinig sa kanyang sekretarya na si Miss Santos habang sila ay naglalakad patungo sa kanilang sasakyan. Kakarating lamang din ng mga ito mula sa business trip sa China. Sir, bukas ng umaga ay may meeting po kayo sa De Vera Tower kasama ang mga investors mula sa Japan. Pagkatapos po noon, may pagpupulong din po kayo sa Department of Trade and Industry para sa bagong proyekto natin sa Cebu. Paglalahad ni Ms. Santos habang tinitingnan ang banner. At sa gabi po, may gala dinner din po kayo kasama ang mga miyembro ng board. Tumango si Rocco. Ang kanyang mukha ay napakaseryoso. Sa kabila ng kagupuhang taglay ay kinatatakutan nito ng karamihan. Mula kasi nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya nang namamahala sa lahat ng negosyo ng kanilang pamilya. Maraming responsibilidad na nakasalalay sa kanyang balikat, kaya bihira siyang makaramdam ng kagalakan o saya sa araw-araw niyang gawain. Sa kabila noon, marami nang napatunayan si Rocco, kaya hinahangaan at kinatatakutan nito, lalo na sa larangan ng negosyo. Organize my schedule properly, Ms. Santos. I need it done tonight. Siguraduhin mong walang magiging problema sa mga schedule ko. Utos ni Rocco sa malamig na boses. Opo, sir. Bibigyan ko po agad kayo ng detalyadong ulat mamaya sa inyong opisina. Sagot ni Ms. Santos bago sila tumigil saglit para hintayin ng iba pang tauhan na may dalang mga gamit ni Rocco. Ngunit biglang nagkaroon ng ingay sa paligid. Isang lalaki ang sumigaw na may bomba raw sa loob ng terminal, kaya agad na kumalat ang takot sa mga tao. Nagkagulo ang ilang mga pasahero. Nagsigawan at nagpupumilit na makalabas ng maaga. Sir, delikado po dito. Tara na po tayo. Lumabas na tayo dahil baka totoo ang sinasabi ng lalaki. Nag-aalala na sabi ni Ms. Santos habang sinusubukang iwasan ng mga taong nagmamadaling makalipat ng daanan. Pero si Rocco ay hindi nakikinig. Habang siya ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay biglang napatitig sa isang babae na nakatayo sa isang pila ng mga pasahero. Nakita niya kung paanong inaalalayan ng babae ang tatlong batang magkakapatid at kung paano nito niyakap ang nakabonet at pinalapit lalo ang dalawa pang batang lalaki para protektahan sila mula sa kaguluhan. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita ng mata niya. Ang babaeng yon ay si Weya, ang kanyang dating asawa na iniwan siya mahigit 7 taon na ang nakalipas. At ang tatlong bata na kasama nito, ang tatlong batang lalaki na yon, kamukhang kamukha niya. Ang hugis ng kanilang mga mata, ng kanilang ilong at ng kanilang bibig ay eksaktong kapareho ng sa kanya. Natulala si Rocco, nakalimutan ang lahat ng nangyayari sa paligid. Matagal niya nang hinahanap si Weya. Matapos nitong bigla na lang umalis. Sinubukan niyang hanapin ito sa ibang bansa, ngunit walang anumang impormasyon tungkol sa kanyang asawa. At ngayon, nakita niya na ito. At meron pa itong mga anak na kamukhang kamukha niya. Weya! Tawag niya ng malakas.
at akmang lalapit na siya sa kanila nang biglang lumala pa ang kaguluhan. Biglang isang grupo ng mga pasaherong tumakbo papunta sa kanilang direksyon. Dahil doon nawala sa paningin niya si Weya at ang mga bata. Sir, kailangan na po nating umalis. Sabi ni Miss Santos habang hinahatak siya papunta sa labas ng terminal. Hinanap niya ng hinanap si Weya sa mga tao. Ngunit wala na siyang makita ni anino ng mga ito. Ang kaguluhan ay lalong lumala nang may mga pulis nang dumating. Kaya napilitan na siyang sumunod sa kanyang mga tauhan para hindi na mapahamak. Habang nakasakay na sa kotse papunta sa kanyang bahay, nanatiling tahimik si Rocco. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang asawa niya ba talagang nakita niya kanina? Sino ang mga bata na kasama nito? At bakit kamukha niya sila? Sa kabila ng mga tanong niyang yon, may kung anong nagsasabi sa kanya na hindi siya nagkakamali. Na ang asawa niya nga talaga ang kaniyang nakita. Alam niya sa kanyang puso na ang asawa niyang yon ay may kung ano ring nagsasabi sa kanya ng mga batang yon. Ang 3 batang lalaki na kamukhang-kamukha niya na kasama ni Weya ay mga anak niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang damdaming hindi niya naramdaman mula pa noong basta na lang siyang iniwan ni Weya. Iyon ang pag-asang baka muli niya makita si Weya at makilala ang mga anak na baka hindi niya alam na meron sila. Miss Santos, biglang sabi niya sa kanyang sekretarya, i-cancel mo lahat ng schedule ko bukas. Kailangan kong hanapin si Weya at kailangan kong malaman kung sino ang mga batang kasama niya. Opo sir, ako na pong bahala. Sagot na Miss Santos. Samantala, nasa sasakyan na sina Weya at ang mga bata. Mabuti na lang ay may sundo sila na ipinahanda ng magulang niya kaya agad silang nakalayo sa panganib na yon. Habang sila ay naglalakbay papunta sa bahay nila, ang mga mata ng mga bata ay namamangha sa mga tanawin ng Maynila. Mula sa mataas na gusali hanggang sa mga kalsadang puno ng sasakyan. Mommy, ang dami pong trees dito. Sabi ni Finn habang tumitingin sa labas ng bintana. Yes, it's amazing! Dagdag pa ni Pavel. Tumango si Weya, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay. May takot pa rin sa kanya dahil sa bomb threat na yon, para bang may kung ano ring bomba sa dibdib niya ang nagtatangkang sumabog. Sa sandaling dumating na sila sa isang malawak na compound sa isang mataas na lugar sa Metro Manila, lalo pa siyang kinabahan. Malayo pa, kitang-kita niya na ang malaking mansyon na pag-aari ng kanilang pamilya. Labas pa lamang noon at sumisigaw na agad ng kayamanan at karangyaan. Agad na bumukas ang gate ng bahay nang makita sila ng mga tauhan. Lumabas ang matandang mag-asawa, sina Doña Elena at Don Roberto. Ang mga magulang ni Weya, kasama nila ang kaniyang nakatatandang kapatid na babae na si Andrea. Nang makita si Weya, hindi napigilan ng mga magulang na mapaluha. Lumapit sila sa kanya at niyakap ng mahigpit. Weya anak, you're finally back. Sabi ni Doña Elena habang yakap siya. I can't believe this. Sa wakas, sa loob ng ilang taon nayakap na ulit kita. Thank God. Napakasakit ng loob namin na hindi ka namin nakita sa loob ng 7 taon. Labis kaming nangulila sa'yo. At hindi rin namin alam kung paano mo kinaya na mag-isa kang magpalaki ng mga bata. Kitang-kita ang pagsisisi sa mga mata ng kaniyang mga magulang at ng kaniyang ate dahil sa lahat ng kamalian na nagawa nila noon. Lumapit si Andrea sa kanya at niyakap din siya nito ng mahigpit. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na ulit, Weya. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na to. Na muli kitang mayayakap ng ganito. Na makausap kitang muli. Ngumiti lamang siya. Nangilid rin ang luha sa mga mata na tiningnan nito ang mga anak niya. Malaki na rin ang mga anak mo, sabi ni Andrea. Ang boses niya ay puno ng lungkot at pagsisisi. Kamukhang-kamukha niya sila. Yes, sagot niya sabay ngiti. Malapit na silang mag-6. Tumingin sa mga mata niya si Andrea. Puno iyon ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ako ang naging sanay ng lahat ng ito noon. Kung hindi dahil sa akin,
Hindi ka sana umalis at hindi mo sana kailangang itago sa amin ng mga bata. Huminga ng malalim si Weya. Hindi na mahalaga yon, ate. Mahigit 7 taon na rin naman. Kalimutan na natin ang mga nangyari nun. Ang mahalaga, ngayon ay nandito na kami. Makikilala na ng mga batang kanilang lolo at lola. Pati na ikaw. Lumapit naman sina Finn, Milo at Pavel sa kanilang mga lolo at lola. Halata naman sa magulang niya ang kagalakan ngayon na sa wakas ay nakaharap na nila ang mga apo. Kamusta kayo mga apo? Tanong ni Don Roberto bago yumuko upang pantayan ng taas ang mga ito. Ikaw na ba si Finn, ang panganay? Tumango si Finn. Opo, lolo. Ako pong unang lumabas sa aming 3. Ito naman po si Pavel at ang pinakapaborito naming si Milo. He's the middle one. Masaya po kami na makilala kayo, sabi ni Pavel. Yes, narinig po namin kay Mommy ang tungkol sa inyo. Sabi naman ni Milo sabay ngiti. Niyakap ng mga magulang ni Weya ang mga bata ng mahigpit. Napakabait na niyong mga bata. Thank you, ani Finn. Our mom raised us well. Oo, pinalaki nga kayo ng maayos ng mommy ninyo. Sabi ng kanyang ina sabay haplos sa mukha ng triplets. Pangako, babawi kami lahat ng panahong wala kami sa tabi ninyo. Ibibigay namin sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Ngumiti lamang ang triplet sa kanila. Si Milo naman ay tahimik na tumatanggap ng pagmamahal mula sa kanilang mga lolo at lola habang binabantayan ng mga kapatid. Narinig namin na malapit na ang inyong kaarawan, sabi ni Don Roberto. Opo, magsi 6 years old na po kami. Tugon naman ni Pavel. Magkakaroon tayo ng napakalaking handaan para sa inyo, ha? Ipapakilala namin kayo sa lahat. Ngunit agad na tumutol dito si Weya. Ma, pa, salamat po sa inyo sa effort niyo para sa birthday ng mga anak ko. Pero kung maaari po sana, gawin na lang natin na private ang celebration ng kaarawan ng mga anak ko. Ayoko makarating sa ibang tungkol sa kanila. Nag-aalala siya na kapag mangyari yon ay malaman ni Rocco at muling lumitaw sa buhay nila. Nagkatinginan ng mga magulang ni Weya. Alam nilang may dahilan si Weya sa hiling na iyon. Sige anak, kung yon ang gusto mo, gagawin namin. Sagot ni Don Roberto. Matapos noon, pumasok na sila sa loob ng mansyon. Ang triplets ay agad na naglibot kasama ang mga kasambahay. Habang silang pamilya ay seryosong nag-uusap. Weya, gusto naming malaman ang lahat tungkol sa mga bata, sabi ni Don Roberto. Lalo nang tungkol kay Milo. Napansin namin na medyo mahina siya kumpara sa kanyang mga kapatid. Huminga ng malalim si Weya bago nagsalita. Opo pa, si Milo po may brain tumor mula pa noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya nakikipaglaban sa sakit na yon. Kailangan niyang uminom ng gamot araw-araw. Hindi pa rin po namin alam kung kailan siya ganap nagagaling. Nalungkot ang mga mukha ng mga magulang ni Weya sa narinig. Hindi namin alam na ganito ang pinagdadaanan ninyo ng mga bata, anak. Sabi ni Doña Elena. Pero huwag kang mag-aalala. Gagawin namin ang lahat para tulungan si Milo. Ibibigay namin sa kanyang pinakamagandang paggamot at gagabayan namin siya hanggang sa siya'y gumaling. Salamat po, ma, pa. Ngunit kahit na nagpapasalamat siya, ramdam na ramdam ni Weya ang pagiging awkward ng sitwasyon. Noong una kasi, walang pakialam ang kanyang mga magulang sa kanya. Pinilit pa siya nilang pakasalan si Rocco, kahit na alam niyang ang tunay na mahal ni Rocco ay ang kanyang ate na si Andrea. Nang akala niya ay hindi na siya mabibigyan ng anak si Rocco, nalaman niya na gusto na ni Rocco na hiwalayan siya dahil doon, at para bang lalo siyang nawala ng halaga sa mga mata ng kanyang mga magulang. Wala man lang siyang naramdaman na suporta o pagmamahal mula sa kanila. Dahil ang buo lang nilang atensyon ay nasa negosyo at atin niya na noon ay na-diagnose na mayroong depression. Kaya naman siya nagpasyang umalis at itago ang kaniyang pagbubuntis. Gamit ang sariling koneksyon at sa tulong ni Cameron, matagumpay niyang naitago ang kaniyang lokasyon sa ibang bansa
sa loob ng mahigit 7 taon. Ngayon, ay mukhang napagtanto niya ang kanyang mga magulang at kapatid ang kanilang mga kasalanan at pagkukulang noon. Makikita sa kanilang mga mata ang tunay na pagsisisi at hangarin na ibalik ang mga panahong nawala. At kahit na may bahid pa ring lungkot sa puso ni Wea tungkol sa nakaraan, handa na siyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang pamilya na mabawi ang kanilang mga pagkakamali. Para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. Sa kabilang banda naman, sa opisina ng De Vera Tower, nakaupo si Rocco sa kanyang office chair habang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Sir, hanggang ngayon po ay wala pa rin kami nakukuhang impormasyon tungkol kay Miss Wea de Guzman at sa mga bata na sinasabi ninyo. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, si Mr. Cruz, na namamahala sa mga operasyon ng kumpanya na may kinalaman sa paghahanap ng impormasyon. Sinubukan na po namin na makipag-ugnayan sa NIA tulad ng utos ninyo. Ngunit sinabi nila na maaari pa itong tumagal ng 1 linggo bago lumabas ang mga detalye. Hindi daw po kasi basta-basta maibibigay ang mga impormasyon ng mga pasahero, lalo na kung ito ay may kinalaman sa privacy. Tumikim si Rocco bago magsalita. Naiintindihan ko yon, Mr. Cruz, pero hindi tayo titigil hanggang hindi natin mahanap ang asawa ko at ang mga bata. Sinabi ko na sa inyo, nakita ko sila sa airport, si Wea at ang 3 batang lalaki na kamukhang kamukha ko. At sigurado ako mga anak ko yon. Huminga ng malalim si Mr. Cruz. Sir, may isa pa po kaming natuklasan. Mukhang may connection din po ang pamilya ni Miss Wea sa NAIA at sa ilang ahensya ng gobyerno para itago ang kanilang kinaroroonan. Mga kaibigan po ng pamilya nilang ilan sa mga tauhan doon. Kaya po, mahirap po talagang makuha ang impormasyon ng mabilis. Ngunit hindi ito nagpababa ng loob kay Rocco. Kung ganon, ay gagamitin din natin ang lahat ng ating koneksyon. Kahit na kailangan pang makipag-ugnayan sa mga pinakamataas na opisyal sa bansa, gagawin natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila mahanap. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Rocco sa negosyo at sa mga tao na matataas sa posisyon, nagawa nga nilang makakuha ng impormasyon sa loob ng 3 araw. Dumating si Mr. Cruz sa opisina niya na may hawak ng mga dokumento. Sir, nakakuha po tayo ng impormasyon. Dumating nga po talaga sa Pilipinas si Miss Wea noong nakaraang linggo at kasama niya ang 3 batang lalaki na mag-6 na taong gulang na ngayong buwan. Ang mga pangalan ng mga bata ay Finn, Milo at Pavel. Ibinunyag ni Mr. Cruz at makikita sa mukha ni Rocco ang kagalakan at pag-asa. Pero sir, dagdag pa ni Mr. Cruz, hindi po namin matukoy kung saang bahagi ng bansa sila nakatira ngayon. Sinubukan na naming hanapin ang kanilang address. Ngunit tila binura na ng mga detalye. Mukha talagang iniingatan po ng pamilya ng iyong asawa na hindi natin sila madaling mahanap. Tumango si Rocco. I'm no longer surprised. Alam kong galit siya sa akin. At baka hindi pa rin niya ako napapatawad hanggang ngayon. Pero hindi ako titigil. Susubukan ko makiusap sa pamilya ng asawa ko. Baka sakaling ibunyag na nila sa akin ang kinaroroonan nila. Habang naghihintay ng balita mula sa mga tauhan, napaisip si Rocco sa mga nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ikinasal sila ni Wea dahil sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Hindi dahil sa mahal nila ang isa't isa. Ang pamilya ng mga De Vera at mga De Guzman ay matagal nang magkaibigan at pinagkasundo silang ikasal para palakasin pa ang kanilang ugnayan sa negosyo. Ngunit sa totoo lang, noon akala ni Rocco na mahal niya pa rin si Andrea, ang kapatid ni Wea, na naging kasintahan niya sa loob ng 2 taon. Minsan pa nga niya itong sinabi kay Wea na naging dahilan ng pagdurusa at kalungkutan ni Wea. Hindi niya alam na sinanay niya lamang pala ang sarili na isipin na mahal niya pa si Andrea. Ngunit ang totoo, matagal na yung wala. Nang malaman nila na hindi kayang bigyan ni Wea ng anak si Rocco, lalo pang lumalig ang kanilang pagsasama. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang itong umalis at hindi na nagparamdam. Mula nang mawala si Wea, hindi tumigil si Rocco sa paghahanap sa kanya.
Sinubukan niya itong hanapin sa ibang bansa. Nagpadala ng mga tauhan sa iba't ibang lugar, ngunit walang anumang resulta. At habang dumadaan ang mga taon, unti-unting napagtanto ni Rocco ang kaniyang mga pagkakamali. I was so stupid. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa larawan niya at ni Wea noong sila ay bagong kasal. Hinayaan ko siyang harapin ang lahat ng problema ng mag-isa. Hinayaan ko siyang isiping mahal ko pa rin ang kapatid niya, na hindi ko malang naiparamdam sa kanya na mahal ko rin siya. Nahigit pa sa lahat, siya lang ang babaeng minahal ko ng lubos. Ngunit ngayon na nagbalik na siya, gagawin ko ang lahat para maitama ang lahat ng naging pagkakamali ko noon. At gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako at para mabigyan kami ng pagkakataon na maging isang tunay na pamilya. Samantala, ang mga tauhan naman ni Rocco ay nagsisimula ng makipag-ugnayan sa pamilya ni Wea. Lumipas ang 2 araw at hindi na nakatiis si Rocco na maghintay pa ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Isang umaga, nagpasya siyang direktang puntahan ng The Guzman Industries, ang malaking kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Wea. "Magandang umaga, sir. How can I help you?" Tanong ng sekretarya ni Don Roberto na si Miss Reyes nang makita siya. Ngunit ang makilala nito kung sino siya, kaagad na nanlaki ang mga mata nito at nanginginig na tumayo. "Sir Rocco, hindi po ako makapaniwala na ikaw po pala. Ipapaalam ko po agad kay sir ang inyong pagdating." Sabi nito at mabilis na nag-type sa computer. Sandali pa ay binigyan na siya ng pahintulot na pumasok sa opisina ng ama ni Wea. Pagbukas ang pintuan ng opisina, nakita ni Rocco si Don Roberto na nakaupo sa swivel chair at abala sa pagbabasa ng mga ulat. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, agad na nawala ang kulay ng mukha nito at kitang-kita ang pagkasindak sa mga mata nito. "Rocco, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Don Roberto. Inayos nito ang salamin at tumayo para batiin siya. Ngunit hindi pa rin maalis ang pagkataranta sa mukha nito. Umupo si Rocco sa upuang inaalok sa kanya. Hindi binibigyang pansin ang tensyon sa hangin. "Don Roberto, magiging tapat po ako sa inyo. Nandito ako dahil gusto kong malaman kung may alam ba kayo kung nasaan si Wea?" Diretsong sabi niya. Ang mga mata niya ay tuwid din na nakatitig sa matanda. Umiling si Don Roberto, huminga ng malalim bago magsalita. "Rocco, alam mo namang halos 7 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Wea. Sa loob ng mga taong yon, paulit-ulit na naming sinasabi sa iyo na hindi namin alam kung nasaan ang anak namin. Wala siyang iniwan na anumang tanda o impormasyon tungkol sa kanyang pupuntahan." Mariing paliwanag ng matanda. Ngunit makikita sa mga mata nito na may tinatago ito sa kanya. Kaya hindi ito pinaniniwalaan ni Rocco. Alam at ramdam niya na may tinatago ito sa kanya. "Don Roberto, I can shut your company down just as easily as I can let it grow. You know the people I know. If I decide to act against you, the outcome won't be favorable." Nanindak na sabi niya. "Kaya kapag malaman kong pinagsisinungalingan ninyo ako at tinatago ninyo sa akin ang aking asawa, I won't be responsible for what happens next." "Huwag mo akong pagbabantaan ng ganyan, Rocco. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Pero anak ko ang pinag-uusapan natin. Anak mo na asawa ko. Hiwalay na kayo. We're still married. Sa mata ng batas, kasal pa rin kami. Asawa ko siya at may karapatan ako sa kanya. At higit na may karapatan ako na malaman ang kinaroroonan niya." Wala sa plano ni Rocco na magbanta. Ngunit nakakagalit lamang isipin na lahat na lang ay tinatago sa kanya. Sa loob ng mahigit 7 taon, nagsusumamo siya sa mga ito na sabihin sa kanya kung nasaan ang asawa niya. At hanggang ngayon, nananatili itong itinatago sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang inaasal mo at kung bakit ganito ka pa rin kadesperado malaman ang kinaroroonan niya. Lalo pat ikaw naman ang may kasalanan kaya nawala sa iyong anak ko.
Nung nasa'yo pa si Wea, hinayaan mo siyang mag-isa sa kanyang mga problema. Pinaparamdam mo sa kanya na hindi mo siya mahal. Umalis siya dahil sinaktan mo siya. Hindi mo ba naiisip kung talaga bang gusto ni Wea na bumalik sa'yo? Hindi na sana umabot ang ganitong kahabang panahon. Humabol ng hininga si Rocco. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ni Don Roberto. Hindi ko itatanggi na nagkamali ako noon, Don Roberto. I deeply regret everything I did to Wea. I neglected her. I made her cry. And I allowed her to believe that I didn't love her. I was blind, selfish, and too proud to see the pain I was causing. By the time I realized what I had lost, the damage had already been done. Sabi niya sa mahinahon na tinig, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at lungkot. Sobrang pinagsisisihan ko ang lahat ng yon. Dahil ang totoo, mahal na mahal ko ang anak ninyo. At sa loob ng 7 taon na wala akong kahit anong balita sa kanya, hindi na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Nananatiling siya lang ang babaeng mahal ko at gusto ko makabawi sa kanya sa lahat ng naging pagkukulang ko noon. Gusto kong makita siyang muli, makausap siya at maiparamdam kung gaano ko siyang kamahal. I know I'm asking too much, Don Roberto, but please, if you know where she is, I'm begging you to tell me. I want to see her, to apologize, and to fix what I broke. Ngunit umilayang si Don Roberto. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. It's too late for that, Rocco. Hindi ko talaga alam kung nasa ng anak ko ngayon. Wala na rin siyang paramdam sa amin mula nang umalis siya. At tulad mo, hinihintay pa namin ang bumalik siya at magparamdam muli sa amin. Pero parang wala na talagang pag-asa na mangyari pa yan. Sabi nito na bumababa ang boses. Naiintindihan ko. Balungkot niya ang sinabi. Tahimik na tumayo si Rocco mula sa kanyang upuan. Alam niyang hindi na makakakuha pa siya ng impormasyon tungkol kay Don Roberto sa sandaling iyon. Sige na po, Don Roberto. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Pero hindi ho ako titigil sa paghahanap kay Wea hanggang sa makita ko siyang muli. Gagawin ko ang lahat. Sabi niya bago tumalikod at lumabas na ng opisina. Habang siya'y naglalakad palabas ang gusali ng De Guzman Industries, ramdam ni Rocco ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit para kay Wea at sa mga batang pinaniniwalaan niya na kanilang mga anak, gagawin niya ang lahat para makuha ang pagkakataong mabawi ang kanilang tiwala at pagmamahal. Dumating na ang araw ng kaarawan ng triplets. Isang simple ngunit masayang pagtitipon ng pamilya sa bahay ng mga De Guzman ang naging celebration nila. Inihanda ng mga tauhan ng mansyon ang mga paboritong pagkain ng mga bata at binigyan sila ng mga regalo. Happy birthday, Finn, Milo at Pavel! Ang mga mukha ng 3 bata ay puno ng kagalakan habang inaawitan nila ito. Nang maglaon, naglaro sila sa hardin. Pinaranas nila sa mga bata ang buhay na malayo sa buhay na nakasanayan nila sa LA. Habang si Wea ay tahimik na nakatingin sa kanila, masaya siya na makita ang kanyang mga anak na masayang nakakasama ang kanilang mga kamag-anak. Sa sandaling iyon, parang nawala lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kinabukasan, dinala rin nila ang mga bata sa zoo at tinupad ang gusto ni Milo na makakita ng agila. Ngunit matapos ang kasiyahan, narinig ni Wea ang tinig ng kanyang mga magulang na nag-uusap sa sala na tila ba may mga tinatagong sekreto sa kanya. Siguraduhin mo hindi malalaman ni Rocco na nandito sila Wea at ang mga bata. Sabi ni Doña Elena. Alam ko naman yon, Elena. Sinabi ko na sa mga tauhan na huwag magsabi ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanila. Ngayon nga lang natin ulit sila nakasama. Hindi ko hahayaan na mawala silang muli dahil sa kanya. Sagot naman ni Don Roberto. Agad na kumirot ang puso ni Wea sa narinig. Lumabas siya mula sa kanyang tinataguan at hinarap ang kanyang mga magulang na nagulat nang makita siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Bakit ninyo tinatago sa akin na hinahanap pa rin ako ni Rocco? Sigaw niya.
Alam niyo naman ang dahilan kung bakit ako nagtago sa kanya noon, diba? Ngayon na nalalapit niya nang malaman kung nasan kami ng mga anak ko, tinatago niyo pa rin sa akin to. At hindi niyo malang binigyan ako ng pagkakataong itago silang muli. Nalungkot ang mukha ng mga magulang ni Weya. Anak, hindi namin sinasadya na itago sa'yo ito. Gusto lang naman namin na makasama kayo ng mga apo namin ng mas matagal. Paliwanag ni Doña Elena. Ngunit hindi ito tumago sa puso ni Weya. Gusto lang naman namin na magtagal pa kayo dito, Weya. Ngayon nga lang ulit kayo bumalik, hindi namin kayang malayo ulit kayo sa amin. Dagdag pa ni Don Roberto. Ngunit lalo lang tumindi ang galit ni Weya. Hindi ninyo naiintindihan. Binigyan niyo ako ng pag-asa na ligtas kami dito. Pero hindi naman pala. Kapag malaman ni Rocco na nandito kami, baka kunin niya sa akin ang mga anak ko. Sinubukan siyang lapitan ni Andrea para kausapin. Weya, makinig ka sa amin. Hindi ibig sabihin na sasaktan ka ulit. Ngunit pinutol siya ni Weya. Hindi mo rin ako naiintindihan, ate. May mga dahilan ako. At ikaw pa nga naging sanhi ng lahat ng to noon, diba? Nasaktan ako ng sobra nung nalaman kong mahal ka pa rin niya. At ngayon naman, itinatago niyo sa akin ang katotohanan para pigilan ako umalis. Sabi niya habang ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ng mainit na pag-uusap, umalis si Weya patungo sa kanyang kwarto at simulang inimpake ang mga gamit nila ng mga anak. Sinundan pa siya ni Andrea pero hindi niya ito pinakinggan. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay makaalis sila bago pa sila mahanap ni Rocco at bago pa nito makuha sa kanya ang mga anak niya. Kinabukasan ng madaling araw, nagpa siyang umalis ng Pilipinas at bumalik sa Los Angeles. Alam niyang doon masigtas sila mula kay Rocco. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa sasakyan na maghahatid sa kanila papunta sa airport nang biglang may tumawag sa kanilang tinig mula sa malayo. Weya, don't leave! Lumingon si Weya at nakita si Rocco na papalapit sa kanila. Agad niyang hinawakan ng kamay ng mga bata at sinimulang maglakad ng mabilis. Ngunit biglang nagsalita si Milo. Mama, I don't feel well. Nahihilo po ako. Mahinang sabi nito. At bago pa man makapag-react si Weya, biglang nawala ng malay ang bata at bumagsak. Milo? Sigaw ni Weya at ng mga kapatid nito. Agad na lumapit si Rocco sa kanila. At nang makita ang estado ni Milo, hindi na ito nag-atubiling buhatin ng bata. Hurry, Weya! Dali natin siya sa ospital ngayon mismo. Nagulat ang kapatid ni Milo sa biglang pagdating ni Rocco. Ngunit wala silang panahon para magtanong pa. Sumakay sila ng kotse ni Rocco at mabilis silang naglakbay papunta sa pinakamalapit na ospital. Sumunod naman sa kanila ang kanyang magulang na alalang-alala rin. Habang sila'y naglalakbay, hawak ni Weya ang kamay ni Milo. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanyang anak at hindi niya rin alam kung paanong haharapin ang pagdating ni Rocco sa kanilang buhay. Agad na dinala si Milo sa emergency room ng ospital at mabilis sa tiningnan ng mga doktor. Samantalang naghihintay sila, nakaupo sina Finn at Pavel sa isang upuan sa labas ng kwarto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Si Weya ay nakaupo sa tabi nila, hawak ang kamay ng bawat isa. Huwag kayong mag-aalala mga anak, magiging maayos lang si Milo. Sabi niya sa mga ito, kahit naramdam niya rin ang kaba sa puso. Milo is strong, malalagpasan niya ito. Si Rocco naman ay nakatayo sa isang tabi, halos mawala ng lakas. Hindi niya lubos maisip na makitang muli ang kanyang dating asawa. Makita ang tatlong bata na kamukhang kamukha niya. At ngayon ay isa sa kanila ay nasa kritikal na kalagayan. Gusto niyang lapitan si Weya at tanungin lahat ng mga katanungan sa kanyang isip. Ngunit pinili niyang hintayin muna hanggang sa malaman nila ang kalagayan ni Milo. Hindi niya iniwan ang mag-iina kahit nahalata sa mga mata ni Weya na ayaw nitong makita siya doon. Makalipas ang ilang oras ng pag-aalala, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Doc, kamusta na po ang anak ko? Tanong ni Weya.
Ang kalagayan ng bata ay kritikal pa rin. Ikinalulungkot kong sabihin, pero lumalala na ang kanyang sakit. At iyon ang dahilan ng kanyang panghihina at pagkawala ng malay niya kanina. Mabuti na lang at naisugod ninyo agad siya dito. Pero sa kasamaang palad, hindi pa siya maaaring ibiyahe kahit saan. Kailangan niya munang manatili dito sa ospital para makabawi at makatanggap ng karagdagang atensyong medikal. Agad namang tumulo ang mga luha mula sa mata ni na Finn at Pavel. Ma'am, magiging maayos lang po ba si Milo? Tanong ni Pavel. Oo naman anak, magiging maayos lang siya. Naniniwala ako magiging maayos siya. Sagot ni Weya habang niyayakap ang dalawa. Ngunit makikita sa mukha ng doktor na may ibang mensahe itong nais sabihin. Maaari ko ba kayong makausap ng kayo lang? Tanong ng doktor. Hindi ito mangkop na marinig ng mga bata. Tumango sina Weya at Rocco. Inalalayan ni Andre ang mga bata at dinala sa ibang lugar, habang sila naman ay sumunod sa doktor papunta sa isang maliit na kwarto. Pagpasok sa kwarto ay naging seryoso na ang doktor. Magiging tapat ako sa iyo. Ang katawan ni Milo ay tuluyan ng nanghihina dahil sa sakit niya. At ayon sa aming pagsusuri, palaki ng palaki ang tumor sa utak niya. Sa tingin ko ay pinipilit niya na lang na maging maayos. Pero malala na talaga ang sakit niya. Nangihina ang katawan niya. Mukhang hindi na rin nadadala ng mga gamot. Kaya ngayon pa lang, sasabihin ko na ito sa inyo. Kailangan na ninyong maganda sa anumang mangyari. Hindi napigilan ni Weya na mapaluha sa mga narinig. Animo ay nauupos sa kandila na napaupo siya sa kanyang upuan habang ang mga luha ay tumutulo ng walang tigil. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ng doktor. Hindi niya kayang isipin na maaaring mawala sa kanya ang isa sa kanyang mga anak. Lumapit si Rocco sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Weya, huwag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Tutulungan natin ang mga bata. Lalo na si Milo. Ngunit nang makaalis na ang doktor at naiwan silang dalawa sa loob ng silid, tuluyan nang ibinuhos ni Weya ang galit sa dating asawa. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. At hindi rin kailangan ng mga batang presensya mo. Sigaw niya na ang boses ay puno ng galit at sakit. Hindi ako aalis, Weya. Matigas ang sagot ni Rocco. Ngayon na nakita ko na kayo, hindi ko na kayo iiwan. Para saan pa? Tanong ni Weya at tumayo siya at matalim ang tingin dito. Hindi ka naman namin kailangan. I am thankful na tinulungan akong dalhin ng anak ko sa ospital. But that's it. Hanggang doon na lang yon. Hindi ako aalis, Weya. Lalo na sa sitwasyon na to ngayon. Kailangan ako ng mga bata. Kailangan nila ng ama. Mariin na sagot ni Rocco. Ama? Mapakla siyang tumawa. Sino bang nagsabi sa'yo na ikaw ang kanilang ama? Hindi ikaw ang kanilang ama? At wala kang karapatan na tawagin silang iyong mga anak. Sigaw niya pa. Lumala pa lalo ang kanilang pagtatalo. Bawat isa ay binubuhos ang kanilang sama ng loob at sakit mula sa nakaraan. Anak ko ang mga bata, Weya. Hindi mo sila pwedeng ilayo sa akin. Hindi mo sila pwedeng itago sa akin habang buhay. Oh yes, they're yours. Pero wala ka ng karapatan sa kanila. Dahil kahit kailan hindi ka naman nagpakaama sa kanila. Hindi nga nila naramdaman na meron silang ama. Dahil hindi ko alam na may anak ako. You hid them from me. Tinanggalan mo ako ng karapatan na maging ama sa kanila. Lalo siyang nagpuyo sa galit at mapait din na napapatawa. Hindi kita tinanggalan ng karapatan. Dahil simula pa lang, wala ka na nun. They may be your children by blood, but you're nothing more than a stranger to them. You don't get to suddenly play a father when it's convenient. You gave up that right a long time ago. Ako ang naging ama at ina sa anak natin. I am the only one who became their world. So no, you don't have any claim over them. Only I do. Habang sila ay nagtatalo, hindi nila alam na naririnig pala sila ng mga bata sa labas ng kwarto
lalo na si Finn na nakarinig ng lahat ng sinabi nila tungkol sa kanilang ama. Nang lumabas si Wea at Rocco mula sa kwarto, nakita nila na naroon sina Finn at Pavel sa labas. Pareho silang natigilan. Ang mukha ng kanilang mga anak ay puno ng luha. "Mommy?" Umiiyak na tawag ni Finn. "Tama po bang narinig namin? Siya po bang daddy namin?" Hindi agad nakasagot si Wea. Alam niyang hindi niya kayang itanggi ang katotohanan. Lalo na ngayong narito na sila at naririnig na ng mga bata ang kanilang pagtatalo. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit na sina Finn at Pavel kay Rocco. "Totoo po ba yun? Ikaw po bang daddy namin?" "Yes." Namamaos ang tinig na sagot ni Rocco sa mga anak. "Ako, ang inyong ama." Biglang niyakap ng dalawa ang ama. "Hindi po kami makapaniwala na ikaw palang aming daddy," sabi ni Pavel sa pagitan ng mga hikbi. "Lagi lang po kami nangangarap na meron kaming ama. Akala po namin wala na kaming makikilala pa. But you're here." "Lahat po kami, lagi namin pinag-uusapan kung paano kung meron kaming daddy na kasama namin." Dagdag pa ni Finn. Yakap pa rin si Rocco ng mahigpit. "And now you're finally here. You're real." Hindi napigilan ni Rocco na mapaluha. Ibinalot nito ng bisig ang dalawang bata. Hinahaplos ang kanilang mga ulo. "I'm so sorry mga anak." Bulong ni Rocco. "I'm so sorry for being absent. Kung wala ako sa tabi ninyo nung kailangan ninyo ako, I'm really sorry. Hindi ko gusto ang lahat pero may kasalanan ako." Tahimik lang si Wea sa isang tabi. Gusto niyang sabihin umalis na si Rocco. Gusto niyang sabihin sa kanyang mga anak na hindi nila kailangan ng presensya nito sa kanilang buhay. Ngunit nang makita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak at isipin ang kalagayan ni Milo ngayon, alam niyang hindi niya kayang dagdagan pa ang lungkot ng mga bata. Hinayaan niya na lang sila dahil wala naman siyang magagawa pa ngayon na lumabas na ang katotohanan. Ilang sandali pagkatapos ng emosyonal na tagpo ng mag-ama, lumapit ang isang nurse sa kanila at sinabing may malay na si Milo at gusto na nitong makita ang mga kapatid at ina. Agad silang nagtungo sa kwarto ng bata na nakahiga sa kama habang may nakakabit na dextrose at monitor na nagpapakita ng tibok ng puso nito. Nang makita nito ang dalawang kapatid, agad na sumilay ang ngiti sa labi nito. "Finn, Pavel, anong nangyayari? Bakit kayo umiiyak?" "Kasi nag-aalala kami sa'yo," sagot ni Finn. Takot na takot kami, Milo. Akala namin iiwan mo na kami." Ngumiti sa kanila si Milo. "Pasensya na, hindi ko sinasadya na takutin kayo." "Huwag mo na ulit-uulitin yan, ha?" Malungkot na ngiti lamang ang sumilay sa labi ni Milo. "Pasensya na, hindi ko yan maipapangako. Pero sa susunod, huwag kayong matatakot kasi magiging maayos naman ako." Tumingin si Milo sa ina na umiiyak na rin. "I'm sorry too, Mommy." Lumapit si Wea sa anak at tinawakan ng kamay nito. "It's okay, anak. Ang mahalaga ay nagising ka na. Bumalik ka sa amin. Hindi naman po ako mawawala," sabi nito bago napatingin kay Rocco na kanina pang nakatayo. Nangingilid ang luha sa mga mata na naroon sa mga matang matinding pag-aalinlangan, takot at awa. "Who is he?" "He's our father, Milo," sagot ni Finn. Ilang beses na napakurap si Milo. "Father?" "Yes. Daddy natin siya. He's our real father." "Really? May daddy tayo?" Tanong nito tsaka tiningnan ng ina na tumango. "Oo, Milo. May daddy tayo," sabi ni Pavel. Sandaling tumingin si Milo kay Rocco. Pagkatapos ay ngumiti ng malaki. "Daddy," bulong nito. Lumapit si Rocco sa tabi ng kama ni Milo. Hinawakan ang kamay ng anak. Dumadaloy ang luha sa pisngi. "Oo, anak. Ako ang inyong ama." Wow! Ang nanginginig na kamay ni Milo ay dahan-dahang tumaas upang hawakan ang mukha ng ama.
look like us. You really are dead. Yes, I am your father. Patuloy naman na pag-agos ang luha ni Rocco. Hinalikan nito ang ulo ni Milo. I'm here, baby. Hindi ko na kayo iiwan. Pero napuno ng pagtataka ang mga mata ni Milo. Bakit ngayon ka lang? Nahalinhina ng matinding sakit at lungkot ang ekspresyon ni Rocco. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit ngayon niyo lang ako nakilala. At pinagsisisihan ko ng sobra na hindi ko kayo nakasama agad. Pinagsisisihan ko na hindi ko kayo naging kasama sa mga unang taon ng iyong buhay. Hindi na po mahalaga, Daddy. Masaya na po ako na nakilala kita ngayon. Sabi ni Milo, ngumiti pa rin sa ama sa kabila ng sakit na nararamdaman. Nangako si Rocco sa mga bata habang nakatitig kay Milo. Hindi na kayo iiwan ng dati ninyo. Pangako ko yan sa inyo. At gagawin ko rin ang lahat para gumaling ka, anak. Kukunin natin ang lahat ng pinakamagaling na doktor sa mundo para mapagaling ka nila. Gagawin natin ang lahat para makasama ka pa namin ng matagal pa. Dahil sa mga salita ni Rocco, naging masaya si Milo sa kabila ng kalagayan. Nagsimulang magkwento ang mga bata kay Rocco tungkol sa kanilang buhay sa Los Angeles. Habang siya naman ay tahimik na lang na nakikinig. Kahit pa ngayon lamang nila nakasama ang kanilang ama, ay agad silang napalapit dito. At halata naman na matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na ito. Si Weya naman ay tahimik lamang na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama ni Milo. Pinapanood silang magkakasama. Gusto niyang tumayo at sabihin kay Rocco na umalis na ito, na hindi niya kailangan ng tulong o presensya nito. Galit pa rin siya dito para sa lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya noon dahil nasaktan siya nito. Para sa pagpapabaya sa kanya, para sa pagkabigo nito na hanapin sila. Ngunit nang makita niya ang saya sa mga mata ni Milo, ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang mga anak na ganitong kasaya, mula nang malaman nilang tungkol sa sakit ni Milo, biglang nawala ang lahat ng galit sa kanyang puso. Naisip niya na wala ng paraan pa para itago pa sa kanila ang totoo. At baka mas mabuting tanggapin na lamang niya ang presensya ni Rocco sa kanilang buhay, kahit na pansamantala lamang, para lang maging masaya ang kaniyang mga anak. Alam niyang kailangan ni Milo ng kaligayahan ngayon at handa siyang gawin ang lahat para ibigay iyon sa anak. Ilang sandali pa ay tumayo si Weya at lumapit sa kama ni Milo. Hinawakan ang kamay nito. Mabuti naman at masaya ka na, anak. Because Daddy is here, Mommy, sabi ni Milo. Mas masaya po ako ngayon na kumpleto na po tayo. Sa mga sandaling yon, alam na ni Rocco na binigyan niya siya ni Weya ng pagkakataong mabawi ang tiwala ng kanyang mga anak. At baka, sa paglipas ng panahon, mabawi rin ito ang tiwala at pagmamahal ng dating asawa. Isang hapon, nakaupo na sina Finn at Myra at Pavel kasama sina Weya at Rocco sa kwarto ng ospital. Matapos magkwento at maglaro, tumahimik bigla ang mga bata. Si Finn ang unang nagsalita. Hawak ang kamay ni Milo. Mommy, Daddy, alam po namin na hindi kayo magkakaayos ngayon. Sabi nito, ang mga mata ay nakatingin sa kanilang mga magulang. Hindi po namin alam kung anong naging sanhi. Pero sana po maging maayos na kayo mula ngayon. Sumunod naman si Pavel. Oo nga po. Gusto po namin na maging buo na tayo bilang pamilya. Gusto rin po namin na maging happy po tayong lahat. Lagi po kaming nangangarap na sama-sama tayo sa mga bagay na ginagawa. Tumingin si Milo kay Weya at Rocco. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa sa kabila ng kalagayan. Ito po ang pinakamalaking wish ko, Mommy, Daddy. Sana po maging complete na tayo. Gusto ko pong makasama kayo pareho habang ako ay gumagaling. Sabi nito sa mahinang tinig. Takot na baka ay matanggihan ang kaisa-isang hiling nito. Nagkatinginan sina Weya at Rocco. Hindi kayang tanggihan ni Weya ang hiling ng anak. Lalo na si Milo na kasalukuyang lumalaban sa malubhang sakit. Huminga siya ng malalim at gumiti sa mga bata.
Oo naman mga anak. Mula ngayon, mananatili kami ng daddy niya sa inyong tabi. Magiging maayos na kami at gagawin namin ang lahat para maging masaya tayong lahat bilang isang pamilya. Sagot niya. Kinagabihan na makatulog na ang triplets, lumabas si Wea at Rocco sa kwarto para mag-usap sa labas. Tumigil sila sa isang tabi kung saan tahimik at tinitingnan ni Wea si Rocco ng diretsyo. Rocco, hindi porket hinayaan kitang mapalapit sa mga anak natin, ibig sabihin na pinapatawad na kita. Malamig na wika niya. Hindi pa rin kita pinapatawad sa lahat ng ginawa mo sa akin noon. Ginagawa ko lang to para kay Milo. Para sa mga bata. Dahil alam kong ito ang magpapasaya sa kanila. At ayoko nang dagdagan pa ang lungkot na nararamdaman nila dahil sa nangyayari sa kanilang kapatid. Tumango si Rocco. Naiintindihan naman ito ang damdamin ni Wea. Naiintindihan ko yon, Wea. At hindi kita pipilitin na patawarin mo ako agad. Pero pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para makuhang muli ang iyong tiwala at kapatawaran. Gagawin ko lahat para ipakita sa iyo na seryoso ako at handa na ako maging mabuting ama sa mga bata at mabuting asawa sa iyo. Pangako nito ng totoo. Hindi na tayo mag-asawa, Rocco. Malamig na sabi niya. Mag-asawa pa rin tayo sa papel, Wea. At patuloy kong nire-respeto yon. Ikaw pa rin ang asawa ko. Mula noon, hindi na umalis si Rocco sa tabi ng mag-iina. Si Rocco nag-ayos upang matingnan ito ng pinakamagagaling na mga doktor at nilipat din nila si Milo sa pinakamataas at pinakamalaking ospital sa bansa, kung saan mas mabibigyan ito ng espesyal na atensyong medikal mula sa mga pinakamagaling na doktor. Sinikap nitong maging mabuting ama sa mga triplets kahit na minsan ay nangangapa pa ito sa mga gawain na karaniwang ginagawa ng mga magulang. Ginagawa nito ang lahat para mapatawad ni Wea. Kapag kasama sila ng mga triplets, nagiging mabait at maayos si Wea kay Rocco. Pinapakita nila sa mga bata na masaya silang magkasama bilang isang pamilya. Ngunit sa tuwing dalawa lamang ang magkasama, ibinubunyag ni Wea ang tunay na nararamdaman niya, ang galit at sakit na hindi pa rin nawawala sa kanyang puso. Alam ni Rocco na mahabang panahon pa ang kailangan bago siya mapatawad ni Wea. Ngunit handa siyang maghintay kahit gaano pa yung katagal. Para sa mga bata at para sa pagkakataong mabuong muli ang kanilang pamilya. Isang gabi, naabutan ni Wea si Rocco na nakaupo sa tabi ng kama ni Milo. Kahit na halatang pagod na pagod ito, narinig niya kasing may napakalaking problema daw ng kumpanya ni Rocco dahil sa isang proyekto na hindi umuunlad ayon sa plano. Hindi pa rin ito binigong alagaan ng mga anak. Binasahan ni Rocco ang triplets sa magkatabi ng bedtime story hanggang sa tuluyang makatulog ang mga bata. Pagkatapos, inaplos nito ang noo ni Milo bago tumingin kay Finn at Pavel na nakatulog na rin sa tabi. Kitang-kita ni Wea ang sakripisyo ni Rocco araw-araw. Paano nito inuuna ang mga bata kahit na maraming problema sa trabaho? At paano nitong binubuhos ang lahat ng pagmamahal sa kanila? Pagkatapos nitong ayusin ang mga una ng mga bata, lumabas sila ni Rocco. Tumigil sila sa isang maliit na balkonahe ng ospital kung saan tahimik lamang ang paligid. Wea, alam kong napakarami ng naging kasalanan ka sa'yo. Simula ni Rocco, ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo. Kahit ako, hindi ko mapatawad ang sarili ko sa dami ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Nasaktan kita ng labis, pero gusto kong malaman mo na handa akong gawin ang lahat. Kahit na kailangang maghintay ng maraming taon para makuha ang iyong kapatawaran. Walang naging kibo si Wea. Hindi makapagsalita habang pinapakinggan ito. Gusto ko rin malaman mo na binahal kita, Wea. Dagdag pa ni Rocco. Ang boses ay puno ng emosyon. Pero masyado ako naging kampante na hindi mo ako iiwan. Kaya hindi ko na iparamdam sa'yo kung gaano kitang kamahal. Nagkamali ako ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ko.
at pinaiyak kita ng maraming beses. Pero ang totoo ay minahal kita. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Weya habang pinapakinggan ito. At hanggang ngayon, minamahal pa rin kita. Sabi pa ni Rocco. At handa akong ibigay ang lahat. Handa akong isuko ang lahat para sa inyo ng mga anak natin. Gusto kong makasama kayo ng mga bata habang lumalaki sila at hanggang sa tumanda na tayo. Gusto kong mabigyan ka ng pagkakataong maramdaman mo. Hindi ka nag-iisa. Na mahal kita. Hindi niya sinagot si Rocco. Hinayaan niya lang itong magsalita habang ang kanyang puso ay puno ng magkakaibang emosyon. Galit, sakit. Ngunit may bahid din ng pag-asa na matagal nang nakatago. Kinabukasan dumating ang mga magulang ni Weya at si Andrea para bisitahin sila sa ospital. Matapos silang makausap ng mga bata, dinala ni Don Roberto si Weya sa isang tabi para kausapin. Anak, hindi namin lubos maisip. Nabibigyan mo ng pagkakataon si Rocco na maging ama sa mga bata. Sabi ni Don Roberto. Ngunit masaya kaming makita na masaya sila. Nakikita namin kung gaano niyong pinapahalagahan ng mga apo namin. Gusto kong maging masaya ang mga bata at ang kanilang ama ang makakapagbigay sa kanila ng kaligayahan na yon. Ayoko na ipagkait sa kanilang kaligayahan na yon. Matapos noon, humiling din sa kanya ang ate niya na makausap siya nang sila lamang. Pumayag naman siya kahit pa alam niya na kung saan patungo ang usapan na ito. Tungkol kay Rocco, may mga bagay kang dapat malaman. So tama nga ako nang iniisip. Tungkol sa kanya ang gusto mong sabihin sa akin. Alam ko na ayaw mong marinig ang mga bagay na to. Pero sa tingin ko ay dapat mo na rin na malaman at maunawaan ang lahat. Sabi ni Andrea sabay hinga ng malalim. Mahal ka ni Rocco. Siya ay naging tapat sa'yo mula nang umalis ka. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo nitong 7 taon. Nagpadala siya ng mga tauhan sa iba't ibang bansa. Nagtanong-tanong sa lahat ng kakilala. Nagsusumamo siya sa amin pero hindi namin siya mabigyan ng impormasyon. Talagang minahal ka ni Rocco. Huminto na siyang mahalin ako nung ikaw ang kanyang asawa. Ako ang nag-isip na mahal niya pa rin ako. Kaya sinubukan kong ibalik ang dati naming relasyon. Pero hindi iyon ang totoo. Ang puso niya ay nasa iyo na, noon pa man. Lumuhod siya sa amin noon, Weya. Palagi siyang nagpapakaawa para malaman kung nasan ka. Pero hindi namin alam kung saan ka nagtago. Sinubukan naming hanapin ka, ngunit bigo kami. Malaki ang kasalanan niya sa'yo, pero alam ko na ako ang pinaka nagkamali. At dahil doon nasira kayo. Nalungkot ang mukha ni Weya habang naririnig ang mga salitang yon. Hindi ako umalis dahil sa hindi ko maramdaman na mahal niya ako. Sabi niya, umalis ako dahil nasaktan ako. Iiwan niya lang din naman ako kung hindi ko siya mabibigyan ng anak kaya ako na lamang ang kusang umalis. Hindi na ako nag-file ng divorce nang sa ganun ay hindi niya makamit ang kalayaan na gusto niya. At sa mata ng lahat, mananatili kang kabit. Ginawa ko yun dahil galit ako nun sa'yo at napagtanto ko naman na nagkamali ako. Umiling si Andrea. Hindi yan totoo, Weya. At kahit kailan mula nang umalis ka, hindi na ulit kami nagkaroon ng relasyon. Hindi rin totoo na iniwan ka niya dahil lang sa hindi mo siya mabigyan ng anak. Marahil ay nagkamali ka lamang ng pagkaunawa. Tanggap na tanggap ka ni Rocco kahit di pa kayo magkaroon ng anak. Ang tanging bagay lang na hinihiling niya noon ay makasama ka habang buhay. Ang mga bata ay isang biyaya na hindi niya inakalang darating. Dahil sa paliwanag ni Andrea, naunawaan niya ang lahat at inamin niya rin na nagkamali rin siya. Isang gabi, hindi mapakali si Weya, kaya nagpa siyang maglakad-lakad sa loob ng ospital. Habang naglalakad siya, napansin niya ang liwanag mula sa chapel sa isang tabi. Binuksan niya ang pintuan at nakita niya sa loob si Rocco na nakaluhod sa harap ng altar. Ang mga kamay ay magkadikit-dikit at umiiyak at nagdadasal. Panginoon, sana po gumaling ang aking anak na si Milo. Narinig niyang dasal ni Rocco. Alam ko pong napakarami kang naging pagkakamali.
Hindi ako naging mabuting ama at asawa. Nasaktan ko po ang aking asawa. Hindi ko po naiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nasaktan ko siya ng lubos. At ang aming mga anak ay lumaki nang wala po ako sa kanilang tabi. Kung sakali man na parusa ito sa lahat ng kasalanan ko noon, parang awa niyo na. Sa akin niyo na lamang ibigay at huwag sa anak namin. Hindi ko makaya na makita ang anak ko nasasaktan at nagdurusa ng ganito. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkulang. Kaya ako na lang ang parusahan ninyo at huwag ng anak ko. Handa po akong gawin ang lahat. Kahit na ibigay ko pang sarili kong buhay, gumaling lang ang anak ko. Gusto ko na itama ang lahat ng pagkakamali ko. Sana lang po, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makasama ng buo at masaya ang pamilya ko. Habang naririnig ang pagmamakaawa ni Rocco, hindi napigilan ni Wea na mapaluha. Mula sa kanyang kinatatayuan, makikita niya kung gaanong katotoo at tapat ang lalaki sa mga dasal. Handa itong ibigay ang lahat para lamang gumaling ang kanilang anak at mabuo ang kanilang pamilya. Hindi niya alam kung gaanong katagal siyang natulala doon. Ngunit nang makita niyang tapos na si Rocco sa pagdarasal, mabilis siyang umalis at nagtago sa isang sulok. Paglabas ni Rocco mula sa chapel, patuloy pa rin itong pinagmamasdan si Wea. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitawan nito. At unti-unting naramdaman ng galit sa kanyang puso ay unti-unting nawawala. Bumalik si Rocco sa kwarto ng mga bata at kahit na pagod na ito mula sa pagdarasal at sa mga problema sa trabaho, pinilit pa rin itong pasayahin ang triplets. Inayos ito ang mga laruan ng mga bata. Kwentuhan sila ng mga kakaibang pangyayari sa opisina at kahit na papaano ay napapatawa ang mga bata. Nang makatulog na sina Finn, Milo at Pavel, hindi napigilan ni Rocco na makatulog din sa malaking sofa dahil sa labis na pagod nito. Nakita ito ni Wea. Nang bumalik siya sa kwarto at sa sandaling iyon ay maramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang kumot mula sa cabinet at ikinumot ito kay Rocco. Tiningnan ang mukha nito na puno ng pagod. Pagod ka na talaga, no? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan si Rocco. I'm glad you're doing everything for our children. Kinabukasan, sa kabila ng pagod na nararamdaman, maaga pa rin gumising si Rocco para pumasok sa opisina. Sinabihan nito si Wea na babalik ito agad pagkatapos ng mga pagpupulong at hindi na siya nabigla nang makita itong bumalik ng hating gabi pa rin. Ngunit may dala ng mga pasalubong. Inilabas ito ang mga laruan, ang bagong libro at mga paboritong pagkain ng triplets. Pagkatapos ay binigay kay Wea ang bulaklak. Para sa'yo. Tahimik lang na tinanggap ni Wea ang bulaklak. Hindi alam kung paanong sasagutin. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi niya na kayang pigilan ang damdaming unti-unting bumabalik. Sa mga susunod na araw, lalo pang nagpakita ng sipag at dedikasyon si Rocco. Bumibisita ito sa ospital tuwing tapos na ito sa trabaho at halos hindi na ito umuwi sa bahay. Ito rin ang nagbabantay sa mga bata kapag kailangang umalis si Wea para gawin ang ilang bagay kahit pa may mga yaya naman ang kanilang anak. At pag naglalambing ang triplet sa kanilang ama, lahat ginagawa ni Rocco. Minsan pa nga ay naglalambing ang tatlo na magluto ang daddy nila. Kahit nasa kalagitaan ng important call si Rocco, ay ginagawa pa rin nito ang hiling ng mga anak. At dahil sa lahat ng effort at pagmamahal na ipinakita ni Rocco, unti-unti nang lumalambot ang puso ni Wea. Isang gabi, nagtungo siya sa chapel para magdasal at aminin sa sarili ang lahat. Dahil ang totoo, hanggang ngayon, minamahal pa rin kita, Rocco. Bulong niya sa sarili. Hindi ko alam kung paano ko tumalalabanan pa pero nararamdaman ko na unti-unti na akong bumabalik sa'yo. Sana lang ibigyan tayo ng pagkakataong mabuong muli ang ating pamilya. At sana gumaling na si Milo para makita nating lahat kung paano tayo magiging masaya bilang isang buong pamilya. Habang siya ay nakatingin sa altar, hindi niya alam na naririnig pala siya ni Rocco na bigla namang pumasok sa kwarto. Ngumiti ito
Alam ni Rocco na unti-unti na itong natatanggap muli ng minamahal at nakahanda itong maghintay hanggang sa tuluyang mapatawad siya at mabuo na nila ang kanilang pamilya. Naging maayos ang mga susunod na buwan para sa pamilya. Sinisiguro ni Nawea at Rocco na gagawin nila lahat para masaya si Milo at ang mga kapatid nito. Kahit na hindi na makalabas ng ospital si Milo dahil sa sakit, patuloy pa rin silang nag-aaral ng magkasama sa pamamagitan ng tutor. Nang dumating ang Pasko, inayos nila ang kaarawan ni Milo at nilagyan ng mga dekorasyon, maliwanag na ilaw, makukulay na parol at isang maliit na Christmas tree na puno ng regalo nang sa ganon ay madama ng mga bata ang diwa ng Kapaskuhan. Nakasuot pa silang pamilya ng matching Christmas outfit at ang mga mata ng mga bata ay puno ng kagalakan. Masayang masaya sila ng araw na yon kahit si Milo ay panay halakhak. Paulit-ulit nilang sinasabi sa kanilang magulang kung gaano silang kasaya at kung gaano silang kamahal ng mga ito. Mahal na mahal ko kayo, ang sabi naman ni Rocco habang nakatingin sa tatlong magkakapatid. Palagi ko kayong mahal. Walang oras na hindi. Kayo ang pinakamagandang regalo na natanggap ng daddy ninyo ngayong Pasko. Isa-isa rin itong hinalika ng ulo ng mga anak na napahagikik naman. Pinapangako ko na lagi na tayong magkakasama sa bawat Pasko at sa lahat ng okasyon. We will be the happiest family in this world. Daddy, pwede mo po bang i-kiss na rin po si Mommy kasi siya lang po hindi nakaka-receive ng kiss from you po? Biglang tanong ni Pavel. May bahid pa rin ang awkwardness sa pagitan ni Wea at Rocco, kaya sa halip na halikan, inakay ni Rocco si Wea at hinakap ng mahigpit. Mahal kita, Wea. Bulong nito sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang magkita silang muli, tinanggap ni Wea ang yakap at ibinalot din ito sa bisig. Pagsapit ng bagong taon, nagtipon sila sa balkonahe ng kwarto ni Milo para batiin ang bagong taon kasama ang ibang mga pasyente at tauhan ng ospital. Pinakinggan at pinanood nila ang ingay ng mga fireworks sa kalangitan habang hawak-hawak ang isa't isa. May pakulo pa si Rocco na talagang may pa-fireworks. Lahat ng tao roon sa ospital ay masaya dahil sa lahat ng hinanda ni Rocco. At syempre, masaya rin si Milo na maranasan ang lahat ng yon. Ang mga mata ni Milo ay namamangha sa mga kulay ng paputok at ngumiti siya ng malaki. Ang pinakamalaking ngiti na nakita ng pamilya mula nang malaman nila ang tungkol sa sakit. Masayang-masaya po ako ngayon, Mommy, Daddy, Kuya Finn, Kuya Pavel, sabi ni Milo. Natupad na ang lahat ng hiling ko. Buo na po tayo bilang pamilya. Ngunit sa mga araw na sumunod, lalong lumalala ang kalagayan ni Milo. Sumailalim ito sa operasyon para alisin ang tumor, pero hindi ito ganap na nawala. Ang katawan nito ay tuluyan ng hindi makalaban. Isang hapon, hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Finn at Pavel, habang ang mga mata ay tila wala ng pag-asa. Huwag na po kayo mag-alala sa akin, ang nahihirapan na sabi ni Milo. Masaya po ako. Sobrang naging masaya ako. Kaso sobrang napapagod na ako. Pero kahit na napapagod at nasasaktan na ako, masaya ako dahil nakasama ko kayo. Pakiramdam nila ay niyayarakan ng kanilang puso dahil sa bawat katagang binibitawan ni Milo at sa nakikita nilang paghihirap at sakit sa mga mata nito. Sorry kung napapagod na ako. Milo, don't say that. Umiiyak na sabi ni Finn. Tutulungan ka namin na lumaban para hindi ka mapagod. Ayoko naman na mapagod kayo, sagot ni Milo. We're still too young. Hindi dapat sa akin umiikot ang mundo ninyo. Marami pa kayong dreams na matutupad. Huwag ninyong kalimutan na sundin ang mga yon. Huwag ninyong iiwan ang isa't isa. At huwag ninyong kalimutan na mahal ko kayo. I'm sorry kasi hindi ko na kayo masasamahan pa. I think I can't fight it anymore. I tried pero suko na talaga ako. Ang sakit-sakit po kasi kahit anong gawin ko, hindi na po nawawala ang sakit. Masyado pong malakas ang sakit ko.
Natatalo niya na ako. I'm sorry kung susuko na ako. Iyak ng iyak ang buong pamilya habang pinakikinggan si Milo. Nag-pray naman po ako kay Papa God pero natalo pa rin po ako. Maybe it's because I'm just a kid. I'm not that strong to fight for long. Pero hindi namin kayang mawawala ka, Milo. Sabi ni Finn. Hindi ba't nag-promise tayo sa isa't isa na we will always be together, na walang iwanan? Don't leave us. Hindi namin kaya na wala ka. You're our happiness, Milo. Kung wala ka, hindi namin kaya. Dagdag pa ni Pavel. Niyakap pa nito si Milo. Mahal na mahal ka namin. Please, lumaban ka pa, please. Hinawakan ni Milo ang pisngi ng kanyang mga kapatid at ngumiti ng mahinahon. Baka pwede niyong kantahin ang promise song natin? Kahit masakit, tumango sina Finn at Pavel at sinimulan nilang kantahin ang kantang ginawa nila para sa isa't isa. 3 hearts, 1 vow. Your back is mine, mine is yours. If one of us falls, 2 will lift them. If 2 grow tired, 1 will fight on. Because the 3 of us are unbreakable. Lalo pang bumuhos ang luha ni na Finn at Pavel habang si Milo naman ay mahinang umiti. Sinubukang sumabay sa pag-awit kasabay ng pagtulo ng luha sa pisngi nito. 3 hearts, 1 vow. Your back is mine, mine is yours. We'll be together forever. Walang iwanan, mamatay man. Ang kanilang mga boses ay puno ng emosyon habang sila ay patuloy na umaawit. Habang hawak-hawak ni Naway at Rocco ang kamay ni Milo. Patuloy din ang pag-agos ng kanilang luha at halos hindi na makahinga dahil sa sikip ng dibdib nila. We'll be together forever. Walang iwanan, mamatay man. Habang umaawit, unti-unting bumabagal ang tibok ng puso ni Milo sa monitor. Thank you for everything. At sa huling sandali, ngumiti ito ng malaki habang nakatingin sa pamilya. At tuluyan ng huminto ang paghinga. Umiyak ng umiyak ang buong pamilya habang yakap-yakap ang katawan ni Milo. Si Rocco ay yakap si Weya ng mahigpit habang sina Finn at Pavel naman ay nakayakap sa kanilang ina at ama. Lahat sila ay nagdadalamhati para sa kapatid na kanilang pinakamamahal. Matapos, tuluyan ang tumigil sa pagtibok ang puso ni Milo at idineklara ng mga doktor na tuluyan na itong binawian ng buhay. Halos hindi kayang tumayo ng mga paa ni Finn at Pavel. Yakap-yakap lang nila ang malamig na katawan ng kanilang kapatid. Ang kanilang mga boses na puno ng sakit ay umaalingaw-ngaw sa kwarto ng ospital sa pamamagitan ng mga hikbi at sigaw. Milo, gumising ka na. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Huwag mo kaming iwan. Wala tayong iwanan, hindi ba? Bakit iniwan mo pa rin kami? Sigaw ni Finn. Ang maliit na mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ni Milo. Hindi pa nga tayo nakakapaglaro ulit sa labas. Hindi ka pwedeng umalis. Wake up, Milo. Sabi naman ni Pavel. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na tumutulo sa mukha at sa damit ni Milo. Don't leave us, please. Hinawakan sila ni Weya at Rocco. Ngunit hindi rin makapigil sa sariling umiyak. Niyakap nila ang dalawang bata. Lahat sila ay nagdadalamhati para sa munting buhay na biglang nawala. Sa loob ng mga araw na sumunod, hindi nila kayang layuan ang kabaong ni Milo. Binubuksan nito ang mga laruan nila. Binabasa ang mga kwentong binasa nila noon bago matulog. At tinitingnan ang mga litrato nila noong magkakasama. Hanggang sa dumating ang araw ng libing, ang mga mata ng buong pamilya ay basang-basa ng luha habang inilalagay ang kabaong ni Milo sa lupa. Para bang kasabay din nilang inililibing ang pinakamabuting bahagi ng kanilang buhay. Ang pag-asa, ang saya, at ang pangarap na makakasama pa nila ito ng matagal pa. Mga anak, alam namin na napakasakit nito. Sabi ni Rocco na mahinahon, hawak ang kamay ni Finn at Pavel.
Pero hindi namin kayo iiwan. Kahit na anong mangyari, gagawin namin ang lahat para makaahon tayo mula dito. Magtutulungan tayo bilang isang pamilya. Tumango si Weya. Hinaplos ang ulo ng mga bata. Tama ang sabi ng daddy ninyo. Si Milo ay laging nandito sa ating mga puso. At hindi niya gusto na tayo ay malungkot ng matagal. Gusto niya na tayo magpatuloy at maging masaya. Kasi pinapanood niya tayo sa heaven. Isang gabi pagkatapos ng libing, kinuha ni Finn ang tablet na lang magkakapatid. Mommy, Daddy, may ipapakita po kami sa inyo. Sabi nito habang ang kanyang kamay ay nanginginig. Kami po ang kumuha nito kay Milo. Sinabi niya po sa amin na ibigay ito sa inyo pagkatapos niyang mawala. Binuksan nito ang tablet at pinindot ang isang video file. Lumitaw ang mukha ni Milo sa screen. Maputla at sobrang mahina. Hi Mommy, Daddy, and my favorite Finn and Pavel. Bungad ni Milo sa video. Alam ko po na baka hindi ko na kayo makasama ng matagal pa. Nararamdaman ko na po. That's why I'm making this video. Hindi ko po kasi kaya na sabihin sa inyo ng harapan. Alam ko po na nung una, nagpe-pretend na kayo na maayos kayo para mapasaya ako. Para mapasaya po kami. Lalo na ako. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Weya at Rocco habang pinapanood nila. Pero sobrang saya ko po dahil hindi na kayo nagpretend pagkaraan ng ilang araw. Naging totoo na po yung pagmamahal at pagkakaisa ninyo. I am so happy. And please don't blame yourself kasi nawala po ako. Ginawa niyo naman po ang lahat para gumaling ako. Pero talagang hindi ko na po kinaya pang lumaban. Tumingin si Milo diretso sa camera. Ngumiti pa rin siya. Ang tanging hiling ko na lang po ay maging happy po kayo. Huwag niyo pong hayaang mawalang isa't isa tulad ng dati. Mahal na mahal ko po kayo lahat at mananatili po kayo sa aking puso. Nang matapos ang video, tahimik na umiiyak ang buong pamilya. Alam na natin kung anong gusto ni Milo. Sabi ni Weya, hindi niya gusto na magkaroon pa tayo ng hidwaan. Gusto niya lang na tayo magmahalan at maging buo bilang isang pamilya. Hindi na natin kailangang magtalo pa. Gagawa tayo ng paraan para magkapatawaran. Hindi lang para kay Milo, kundi para na rin sa atin at sa mga bata. Hindi na natin makakaya na mawalan pa ng isa. Hindi ko masasabi na mawawala agad ang sakit na nararamdaman ko noon. Patuloy niya ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig. Pero handa ako magsimulang muli. Handa ako magbigay ng pagkakataon para mabuo natin ang pamilyang pinapangarap ni Milo. Hindi ko hihilingin sa'yo na patawarin mo ako agad. Sagot naman ni Rocco, hinalikan ang kamay ni Weya. Pero gagawin ko ang lahat para ipakita sa'yo na seryoso ako. Na handa ako maging mabuting asawa at ama sa mga bata. Nagsimulang umiyak muli sina Finn at Pavel. Ngunit sa pagkakataong to ay may halong saya ang kanilang luha. Yakap sila ng kanilang mga magulang. At sa sandaling iyon ay nararamdaman nila na nandito pa rin si Milo. Sa bawat yakap, sa bawat salita ng pag-ibig, at sa pagkakaisang bumabalot sa kanila bilang isang pamilya. Mula noon, nagdamayan silang lahat para makaahon sa matinding lungkot ng pagkawala ni Milo. Sinimulan nilang buhayin muli ang kanilang mga pangarap. Pumunta sila sa beach na pinangarap ni Milo. Naglalaro at lagi nilang binabanggit ang pangalan ni Milo sa bawat okasyon. Alam nila na hindi na babalik si Milo. Ngunit alam din nila na mananatili ito sa kanilang mga puso. At sa pagkakaisang kanilang pinapanatili bilang isang pamilya. Hindi naging madali sa kanilang pamilya ang paglalakbay patungo sa paghilom. Araw-araw, parang gawain na para sa buong pamilya na puntahan ang sementeryo kung saan nakalibing si Milo. Dala-dala nila ang paborito nitong bulaklak, mga puting rosas at sunflower, at inilalagay ito sa puntod na may maliit na may nakasulat na Milo de Vera, Forever 6,
An angel. Milo, alam mo ba, ngayon nag-aaral na kami ng mabuti tulad ng sinasabi mo, sabi ni Finn. Nakakuha kami ng mataas na marka sa matematika. Alam ko na matutuwa ka dahil lagi mong sinasabi sa amin noon na dapat namin pagtuunan ng pansin ang mga numero kasi doon kami mahina. Umupo si Pavel sa damuhan sa tabi ng puntod. Hawak ang paboritong laruang sasakyan na dati ring pinaglaruan nila ni Milo. Binilhan ka rin ng mommy at daddy ng bagong laruan. Pero kami ni Finn ang pumili noon kasi alam namin na mas magugustuhan mo kapag kami ang pumili. Hinawakan ni Wea ang kamay ni Rocco habang pinapanood ang mga bata. Minsan ay tahimik lang sila. Minsan ay kinakausap nila si Milo nang parang nandun lang ito sa kanilang tabi. Minsan ay nagdadala pa sila ng pagkain na paborito ni Milo. Milo, alam mong hindi ka namin makakalimutan. Bulong ni Wea. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Araw-araw naming nararamdaman na nandito ka pa sa bawat ngiti ng mga kapatid mo, sa bawat musika na naririnig namin, sa bawat sandaling magkakasama kami bilang isang pamilya. Iniisip namin na kasama ka lang namin kahit hindi ka namin nakikita. Hindi sila nag-iwanan kahit sa mga sandaling parang hindi na nila kayang tiisin ang sakit. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng puntod ni Milo, seryoso silang nag-usap. Hindi ko akalain na makakaya kong patawarin ka ng buong puso. Sabi niya at saka tumingin sa puntod ang kanilang anak. Ngunit nang makita ko kung gaano ka nag-alala at nagluksa para sa kanya at kung paano mo inalalayan kami ng mga bata, napagtanto kong lahat ng galit at sama ng loob ay walang halaga. Hinawakan ni Rocco ang pisngi ni Wea at pinalis ang luha mula sa kanyang mukha. And I am very thankful for that. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, sa kabila ng pagkakamali ko, napatawad at binigyan mo ako ng pagkakataon. Alam kong hindi sapat ang lahat ng pagsisisi ko para bayaran ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo noon. Pero gagawin ko ang lahat para ipakita sa'yo at sa mga bata na karapat-dapat ako maging bahaging muli ng inyong buhay. Mula noon, unti-unti nang nagsimulang hilumin ng sakit sa kanilang mga puso. Hindi ibig sabihin na mawawala ng lungkot, ay palagi pa rin may puwang sa kanilang puso para sa kanilang anak na si Milo. Ngunit natutunan nilang tanggapin ang pagkawala at gawing lakas ng mga alaala nila para mabuhay ng masaya. Tulad ng kung ano ang gusto ni Milo. Milo, alam mo bang pupunta na kami sa beach bukas? Sabi ni Finn sa isang araw. Ngumingiti na ngayon kahit na may lungkot pa rin sa mga mata. Sinabi ni Daddy na dadalhin niya kami doon. Yung beach na lagi mong sinasabi na gusto mong puntahan kapag magaling ka na. Sisiguraduhin namin na gagawin namin ang lahat ng mga bagay na plano natin na gawin ng magkasama para mag-enjoy ka rin habang pinapanood kami mula dyan sa heaven. Tumango si Pavel at nagbigay ng isang maliit na kahon sa puntod ni Miko. Ito yung mga laruan na binili namin para sa'yo. Inilagay namin ng ilan sa kwarto natin. Pero itong isa pa po, dinala namin para sa'yo dito para hindi ka mabore dito. Araw-araw pa rin silang pumupunta sa puntod ni Milo. Minsan ay mag-isa. Minsan ay magkasama. Minsan ay nagdadala sila ng mga kwento na binabasa nila. Minsan ay kumakanta sila ng kantang paborito ni Milo. At minsan ay tahimik lang silang nakatingin sa puntod nito habang binabalik tanaw ang mga sandaling magkasama sila. Milo, alam mo sobrang mahal ka namin, sabi ni Rocco. Hindi ka naman nandito sa pisikal. Alam naming nandito ka lang sa tabi namin, nagbabantay sa amin, nagpapasaya sa amin, at nagbibigay sa amin ng lakas para harapin ang bawat araw. Tumango si Wea. Hawak ang kamay ni Rocco habang hawak naman ng mga bata ang kanilang mga kamay. Ang alaala mo, Milo, ay mananatili sa aming mga puso at isipan habang buhay. Hindi ka namin makakalimutan at ipagpapatuloy namin ang buhay na puno ng pag-ibig at saya, katulad ng kung ano ang gusto mong makita para sa amin. Sa bawat araw na lumilipas,
unti-unting natutunan nilang ayusin muli ang kanilang mga buhay. Nagpasya silang magsimula ng isang maliit na organisasyon para sa mga batang may sakit na tulad ni Milo. Ibinibigay nila ang mga laruan, aklat at pagkain sa mga pasyente ng ospital at tinatawag itong Milo's Heart Foundation bilang parangal sa kanilang anak na palaging may mabuting puso para sa iba. Alam nila na hindi nababalik si Milo, ngunit alam din nila na ang pag-ibig at mga alaala nito ay mananatili sa kanila habang buhay. At sa bawat mabuting gawaing kanilang ginagawa, patuloy silang nagpapasalamat sa oras na kasama nila ito noon. Lumipas ang 3 taon nang mabilis. Naging maayos ang buhay ng pamilya. Patuloy na nag-aaral ang mabuti sina Finn at Pavel. Hanggang dumating ang araw na matagal nang hinihintay, ang graduation ng mga bata mula sa elementarya. Sa tapat ng entablado ng paaralan nakaupo sina Wea at Rocco, kasama ang kanilang bunsong anak sa unang hanay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Makikita nila sina Finn at Pavel na naka-uniforming puti. Naghihintay na sila na tawagin para umakyat sa entablado at para tanggapin ang kanilang mga parangal. "Mommy, Daddy, Kuyas!" Pumalakpak na sabi ng bunso nilang anak na si Thea. 1 taon mula nang mawala si Milo ay biniyayaan muli sila ng anak. Isang anak na babae na sobrang kamukhang-kamukha ni Milo. Para nga itong girl version ni Milo. At para sa kanilang lahat, si Thea ay regalo sa kanila ni Milo para hindi na sila malungkot ng labis sa pagkawala nito. Nang tawagin ang pangalan ni Finn at Pavel, magkahawak kamay silang umakyat ng entablado. Tumanggap ng diploma at 3 medalya para sa pagiging pinakamatalino sa klase, pinakamabait at pinakamahusay sa matematika. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo agad ang 2 bata patungo sa kanilang mga magulang. Iyakap sila ng mahigpit. "Mommy, Daddy, nakita niyo po ba? Nakagraduate na po kami." Sigaw ni Finn ang masaya. Hawak ang kaniyang mga parangal. "Oo naman. At sobrang proud kami sa inyo," sagot ni Wea at hinalika ng mga bata sa noo. "Kung narito lang po si Milo, siguradong mas lalo pa siyang magiging masaya kasi magaling po kami sa math," sabi ni Finn. "Sana nga po andito si Milo. Di 3 na po kaming aakyat ng stage nun, magkakasama tulad ng dati." Niyakap sila ni Rocco ng mahigpit. "Alam kong proud na proud siya sa inyo ngayon, mga anak. Kahit na wala siya dito ngayon, alam kong nakikita niya kayo at napapangiti siya sa inyong mga tagumpay." Pagkatapos ng graduation, agad silang pumunta sa sementeryo para ibahagi sa kapatid nila ang kanilang mga tagumpay. Dala-dala nila ang kanilang mga diploma, medalya at certificate. Inilalagay nila ito sa ibabaw ng puntod ni Milo na ngayon ay napapalibutan ng mga bulaklak at maliit na laruan. "Milo, tingnan mo," sabi ni Finn habang nilalagay ang medalya sa puntod. "Ito yung medalya ko para sa pagiging pinakamatalino sa buong baitang. Para to sa'yo, lahat ng tagumpay namin, iaalay namin sa'yo." "Oo nga," dagdag pa ni Pavel, inilagay din ang sariling medalya sa tabi ng kapatid. "Sinabi namin sa'yo dati, 'di ba, mag-aaral kami ng mabuti. Ginawa namin yon. Hindi na namin pasasakitin ang ulo ni Mommy. Lagi na kami nag-aaral ng mabuti tulad ng sinasabi mo dati. Para balang araw ay kami nang magtuturo kay Baby Thea." Tumayo si Wea sa tabi ng mga bata. Hawak ang kamay ni Rocco na buhat-buhat naman ang kanilang bunsong anak. "Milo, tingnan mo ang kapatid mo. Napakalakas at matalino na nila. Alam kong ikaw ang nagbibigay sa kanila ng lakas para magpatuloy at magsumikap." Nagsalita si Pavel muli. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Milo, huwag kang mag-aalala kay Mommy at Daddy, ah. Sisiguraduhin namin na aalagaan namin sila. Mag-aaral kami ng mas mabuti. Magsusumikap kami ng husto para kami nang mag-take over sa kumpanya ni Daddy. Kami nang bahala sa kanila paglaki namin." Habang sinasabi ito ni Pavel, tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Wea at Rocco.
Yakap-yakap nila ang mga anak. Lahat sila ay naramdaman na naroon din si Milo sa sandaling iyon. Nakasama sila sa kanilang kagalakan at pagmamahal. Isang oras pa silang nanatili sa puntod ni Milo. Ikinuwento ng mga bata ang mga nangyari sa kanilang graduation, kung paano silang kinabahan bago umakyat sa entablado, at kung paano silang pinuri ng kanilang mga guro. Sinasabi rin nila sa kanya ang kanilang mga plano para sa high school, na gusto nilang pumasok sa pinakamataas na paaralan, na gusto nilang mag-aral ng mga asignaturang kaugnay ng negosyo, at na gusto nilang tulungan ng Milo's Heart Foundation na itinatag ng kanilang mga magulang. Milo, babalik po kami rito lagi, sabi ni Finn. Susunod na taon, pag-graduate na po kami ng high school, ibibigay na namin sa iyo ang aming medalya. Baka rin makaya na namin ipanalo ang paligsahan ng chess na lagi nating pinag-uusapan. Bago sila umalis, hinaplos ng bawat isang puntod ni Milo. Mula sa malayo, makikita sila bilang isang pamilyang buo. Bagaman may puwang na walang mapupunan, alam nilang naroon lang si Milo sa kanilang mga puso, na nagbabantay sa kanila at nagbibigay sa kanila ng lakas para harapin ang bawat araw. Love requires courage. The courage to admit our mistakes, to forgive deeply, and to choose connection over pride. While loss leaves a permanent mark in our hearts, it also shows us what truly matters, cherishing every moment with those we hold dear. Our loved ones may leave us physically, but they live on through the memories we cherish and the way we honor them by living with purpose, caring for each other, and building a future filled with hope. No matter how broken things may seem, there is always a chance to heal, grow, and build a life filled with meaning together. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Wei